Pagbigyan natin yung kanyang Nagbigay ng pansin. karunungan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Yan po ang mahalaga sa atin sa ngayon. Na tayo ay magkaroon ng wisdom, na tayo ay matuto na kung paano unawain ang mga ganitong pangyayari. Na magkaroon tayo ng katatagan. Magkaroon tayo ng pagpapatuloy sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, sabi ko nga sa kausap ko kanina, ang mga bagay na ito hindi naman dapat natin pagtakpan. Dahil kahit ang Biblia nagsasabi na kinakailangan natin maghanda. Kahit ang Biblia nagsasabi mga kapatid na mayroong mga bagay na darating na hindi pa natin nararanasan. May mga sakuna na darating hindi pa nararanasan noong panahon pa. Ng panahon. At kung ating iisipin mga kapatid, sa Revelation chapter 2, verse 10, kung hindi ako nagkakamali, darating ang panahon, sabi niya doon mga kapatid na, some of us shall be taken home by Satan. Diba sa atin, maaaring sabi nga ron, into prison. Tayo'y pahihirapan ng kaaway, ay ititempt ng kaaway. Pero sabi ron, kahit ano pa mang mangyari, kahit hanggang kamatayan, huwag po tayong bibigyan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang ganitong pangyayari mga kapatid, hindi pa ito yung literal na tayo ay papasok sa tinatawag na pangtitipid, tinatawag na persecution. Pagkaman din na nararanasan natin ang kahirapan mga kapatid, asahan natin. Kung ito man ay nangyayari, meron pang darating pang pangyayari. Mas higit pa rito ang darating na panahon. Sabi ng Panginoon, tayo lamang ay magpatuloy na naglilingkod sa Kanya. Huwag tayong Amen. mga Praise kapatid. God. Ano pa naman ang mangyari. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Tumat po kayo sa akin sa aklat ng Job, chapter 2, verse 1 hanggang 10. Job chapter 2 verse 1 hanggang 10. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord And the Lord said unto Satan, From whence comest thou? And Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and escheweth evil? And still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him, to destroy him without cause. Verse 4. And Satan answered the Lord and said, Skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now, and touch his bone and his flesh, and he will curse thee to thy face. And the Lord said unto Satan, Behold, he is in thine hand, but save his life. 7. So went Satan forth from the presence of the Lord, and smote Job with sore wounds, from the sole of his foot unto his crown. And he took him a potsherd to scrape himself withal.
And he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall not receive evil? And all this thing is not joy, save with this gift. Ano na lang mga kapatid? Purito o Diyos, sa pagbanal Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, minsan pa Panginoon, salamat sa patuloy na pag-iingat mo sa ating mga anak. Salamat Panginoon sa patuloy na pag-provide ng lahat ng iyong pangailangan Panginoon. Minsan pa Panginoon, dalangin namin na sa mga sandaling ito habang kami nag-aaral ng iyong salita. Hayaan mo, Diyos, na yung banal na Espiritu ang siyang ikilos, Panginoon, upang magbigay ng kaunawaan sa bawat makikinig nito, O Diyos. Ikaw pumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw pumilos sa bawat tahanan, sa bawat nakakarinig nito, O Diyos, ang pagpapalang nagmumula sa iyo, ang matatanggap ng bawat isa, Panginoon. Ang kalakasan na nagmumula sa iyo, isang tatanggapin, O Diyos. Ang pangunawa, O Diyos, ang nagmumula sa iyo, ang wisdom na nagmumula sa iyo ay tatanggapin ng bawat isa, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng salita mo, kami ay magpatuloy. Kami ay lalo pa ma-inspire, Panginoon, na maglingkod sa iyong pangalan, O Diyos. Hayaan mo na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy kang maitaas. Habang kami nakikinig na iyong salita, ikaw lamang ang aming pupurihin sa aming mga puso, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, kumilos ka, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Kumilos ka sa aming mga tahanan, Panginoon. At gamitin mo ang iyong lingkod na daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon, na magsasalita hindi sa sariling karunungan, hindi sa sariling kaalaman, Panginoon, kundi ayon sa karunungan at kaalaman na nagmumula sa iyo. Ayon sa mensahe, O Diyos, na iyong ipapadala at hindi sa sariling mga bibig, Panginoon. Kumilos ka minsan pa, Panginoon. Pinupuri ka namin, ipinataas ka namin, ipinabalik namin ang kapurihan at salamat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Jesus. Amen. Do you still retain your integrity? Tayo po yung makakaupo na mga kapatid. Amen. Ang integrity, mga kapatid, ito po ay isang napakahalaga bagay sa isang tao. Ang integrity. Ang ibig sabihin ng integrity, mga kapatid, the quality of being honest and having a strong moral principles. Moral uprightness. Ito yung kakayahan o kalidad ng isang tao sa kanyang pagkakaroon ng isang moral principles. Yung kanya pong principles sa kanyang sarili, moral uprightness, yung pong katuwiran na meron siya, na moral. At ang salitang ito, mga kapatid, integrity, galing sa isang French and Latin word na ang ibig sabihin ay intact. Integrity, intact, na kung ano man yung pinaghahawakan mo, mananatili ka ron, na hindi undivided, walang bawas. Kung ano man yung paniniwala mo sa katuwiran, mananatili yun na hindi mo ito tatalikuran. Amen. That is integrity na kinakailangan manatili sa bawat isa sa atin. Integrity na kahit mawala man ang lahat ng bagay, kinakailangan panghawakan pa rin natin. Ang integrity ng katuwiran, yung ating paniniwala sa ating mga sarili, paniniwala sa katuwiran na mananatili sa atin na anuman ang dumating na mga circumstances, naroon pa rin tayo tinutupad ang isang mabuting pag-uugali, mabuting gawain sa harapan ng Diyos at sa paningin ng mga tao. It is following your moral, ethical convictions and doing the right thing in all circumstances. Kahit anuman ang mangyari, kahit may kapalit man ito na isang mabigat na bagay para sa iyo, sa kabila ng ikaw ay nahihirapan na,
hawak-hawak mo pa rin yung integrity na yan. Sa kabila ng lahat ng mga circumstances na dumarating sa iyong buhay, ito yung paggawa ng isang mabuting bagay, doing right thing in all circumstances, even if no one is watching you. Yan ang totoong integrity. Ang integrity, mga kapatid, hindi ito yung ipinapakita lamang sa karamihan ng tao. Ang integrity, hindi ito yung kung ano lang ang nakikita ng mata ng tao sa'yo. Yung kabutihan mo na nakikita ng tao. Ang totoong integrity, mga kapatid, kahit wala man sila sa iyong paningin, kahit wala mang nakakita sa'yo, naroon patuloy na pinanghahawakan mo pa rin ang katuwiran, patuloy na pinanghahawakan mo pa rin ang kabutihan na nasa sa'yo. Amen. That is integrity. Mananatili ko pa ba sa iyong integrity? Ito po yung tanong, mga kapatid, sa ating pag-aaralan ngayon. So, sa ating binasa, mga kapatid, doon sa una nating pagbabasa sa mga first part, mga kapatid, doon natin nakikita si Satan, naroon ang mga anghel, naroon ang ating Panginoong Diyos, naroon si Job. Hanggang sa later part, naroon ang asawa ni Job. Now, sino ba itong asawa ni Job? Ang Biblia silent kung sino ang asawa ni Job. Balit may mga nagsasabi, mga kapatid, na maaari daw itong asawa ni Job, ito yung anak ni Jacob na si Dina. Meron namang nagsasabing hindi. Meron nagsasabi na pangasawa ni Job si Dina yung sa later part ng kanyang buhay. Dahil ang sabi nila, may komentary na ang asawa daw ni Job namatay sa kalagitnaan ng kanyang temptation. At nung siya'y gumaling, nag-asawa ulit at yun ang daw si Dina. Pero wala tayong makikita mga katibayan, mga kapatid. Pero ito lamang isang bagay na masasabi ko, mga kapatid. Si Dina man o hindi ang kanyang napangasawa, isang bagay lamang ang sigurado na ang babaeng ito ay nakapag-asawa ng isang matuwid na tao. Amen. Ang babaeng ito ay nakapag-asawa ng isang makadiyos na tao. At alam ko, naniniwala ako, mga kapatid, bilang asawa ng isang taong makadiyos, bilang asawa ng isang taong matuwid, naniniwala ako na ang babaeng ito ay nadala na rin sa katuwiran. Ang babaeng ito ay naturuan na rin sa katuwiran dahil ang kanyang asawa ay matuwid na tao, makadiyos na tao. Naniniwala ako na ang babaeng ito ay natuto sa pagkakilala sa Diyos. Ang babaeng ito ay natuto sa pagkakakilala sa katuwiran, sa kabutihan. Ito ang makikita natin sa asawa ni Job. Balit, isang bagay, mga kapatid, ang ating makikilala, madalas ang karamihan na pagkakilala sa babaeng ito ay babae, sabihin natin, wala siyang pasensya, o babae na dinala si Job o hinihila si Job pababa. So, kung babae ito ay criticize na masyado, na dumarating sa kaisipan ng tao ito ay likong babae. Sa kaisipan ng tao ito ay babae na walang pangunawa. At dahil doon sa sitwasyon na ang sabi niya, mananatili ka pa ba sa iyong integridad? Magpakamatay ka na. Isumpa mo ang Diyos mo at magpakamatay ka na. So, ito yung mga salita, ito yung mga linya ng pananalita na tumanim sa isip ng tao na itong babaeng ito ay hindi matuwid na babae. Itong babaeng ito ay foolish. Dahil ito ang ito ang nakatanim na sa isipan ng tao. Pero sa pagkakataon ito, mga kapatid, pag-isipan naman natin ano ba ang maaaring mga naging dahilan bakit ba ito ang nasabi ng asawa ni Job. Amen. O hindi, parang pinagtatanggol ko ang asawa ni Job, mga kapatid, pero hindi ko ito pinagtatanggol. Amen. Hindi ko siya pinagtatanggol. Gusto ko lamang mapag-aralan natin
ang sitwasyon kung bakit. Gusto ko lamang mapag-aralan nating mabuti sino ba ang asawa ni Job. Ano ba ang sitwasyon ni Job? Dahil masyado na siya, kumbaga mga kapatid, masyado na siyang bugbog sa kritisismo. Masyado na siyang, siguro kung buhay pa ang panyan mga kapatid, masyado na nasasaktan. Ang tao mga kapatid, totoo man kung hindi, na gumawa siya ng kasalanan, kapag siya ay dumadanas na ng mga criticism, nasasaktan ang tao. Amen. Amen. Tama man o mali, ang bintang sa kanya nasasaktan sa mga kritisismo. Now, ang asawa ni Job, mga kapatid, consider natin yung kahirapan na nararanasan ng asawa ni Job. Di ba ito ang hope ba to? Si Job, ang alam ng tao, nakafocus lamang ang tao doon sa temptation ni Job. Nasa temptation ni Job, nakafocus lamang ang tao na si Job ang nahihirapan. Pero ang asawa nahirapan din. Amen. Bilang mag-asawa, kapag ang isa ay nahihirapan, damay ang isa. Nahirapan din ang asawa ni Job. Kaya nung si Job, nung mawala ang kanilang mga ari-arian, mamatay ang kanilang anak, parang 10 yata anak nila mga kapatid na matay. Nung mamatay lahat ng kanilang mga anak bilang nanay, napakasakit nun. Sa tatay, mabigat. Pero naniniwala ako mga kapatid, kung paano magdala ng pagmamahal ang nanay, higit pa yun sa tatay. Dahil ang nanay ang lagi kasama ng anak. Ang nanay ang nag-aalaga sa anak. Ang nanay lagi yakap-yakap niya ang anak. Kaya naniniwala ako mga kapatid, kung nasaktan man si Job sa pagkamatay ng kanyang mga anak, higit na nasaktan ang kanyang asawa. Amen. Amen. Hindi natin may tatanggi yan mga kapatid. Kahit sabihin pa natin ang babae masama o sabihin pa natin ang babae na wala sa katuwiran, nasasaktan kapag ang kanyang mga anak ay nasasaktan. Amen. Nasasaktan kapag namamatayan. Tandaan nyo ito mga kapatid. Halimbawa na lang, namatay ang isang magulang. Kung sino pa yung mayroong pagkukulang sa magulang, yun pa ang may malakas na iyak. Totoo yun. Kung sino pa yung may pagkukulang, kung sino yung galit sa magulang, kapag namatay ang magulang, siya yung mas malakas umiyak. Guilty. Sa asawa ni Job, 10 anak nangamatay. Hindi ba napakabigat para sa kanya yon? Nakatingin tayo doon sa sakit na ramdaman ni Job. Pero sa sakit na ramdaman ng asawa, hindi tayo nakatingin doon. Amen. Hindi ko pinagtatanggol ang asawa ni Job, mga kapatid. Gusto ko lamang na matutunan natin ang mga sitwasyon na nangyayari o mga sitwasyon na nangyari noon. Ang sitwasyon ng asawa ni Job. Tingnan naman natin. Naroon na tayo, nakita na natin ang sitwasyon ni Job. Ang sitwasyon naman ng asawa ni Job, ang pag-aralan natin ngayon. Ang kayamanan ni Job na nawala, kayamanan din ng kanyang asawa. Yung mga alaga ni Job na nawala, mga pag-aari niya na nawala, pag-aari din naman ng kanyang asawa. At bilang asawa na nasanay sa magandang pamumuhay at pagkatapos biglang naghirap, ano kaya ang mararamdaman? Isang asawa. Di ba mabigat? Dahil kung ano ang pasan-pasan ni Job na mabigat, pasan-pasan niya rin yun. Amen. Si Job merong pagkakilala sa Diyos. At bilang nakakilala sa Diyos, kahit anumang dumating sa kanyang buhay, inuunawa niya, nauunawaan niya. Now, sa parte ng asawa ni Job, sabihin na natin, mas mabigat, mas masakit sa kanya yon dahil mga anak niya nawala.
mas mabigat sa kanya yun. Amen. Ang pagkakaiba nga lamang nila ni Job, si Job hindi sumuko sa pagkilala sa Diyos. Si Job hindi sumuko sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Pero ang kanyang asawa nawala na ng pag-asa. Dahil sa kawalan na lang ng pag-asa, sinabi niya yun, mananatili ka pa ba sa iyong integrity? Pakinggan natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Okay. Do you still retain your integrity? Habang nakikita ng asawa ni Job ang kanilang pagbagsak, masakit sa kanya yon. Nung makita ng asawa ni Job na si Job tinubuan ng mga bukol, masakit sa kanya yon. Amen. Ang bukol na tumubo kay Job, ang sabi niya, mula sa tuktok ng kanyang ulo sa crown hanggang sa soul. Soul, mga kapatid, ito. Hindi makatayo si Job. Noong tukuan nga lang ako ng bulutong, mga kapatid, hindi ko alam kung paano higa ang gagawin ko. Umupo man ako patagilid. Hahanapin ko yung part ng katawan ko na hindi ako masyadong masasaktan. At kapag nakahiga na ako, kahit masakit, higa lang, titiisin ko hanggang sa parang medyo na na-adapt na ng katawan ko yung sakit, nakatagilid. Kailangan hindi ako gagalaw. Dahil kapag gumalaw ako, panibagong sakit na naman yon. Nararamdaman ko. Titiisin ko yon. Pero sa Job, kay Job, mga kapatid, hindi pa sa pulutong yon. Ang isang maliit na piksa, kapag tumubo sa'yo, napakasakit. Amen. Maliit na piksa lamang yan, mga kapatid, lalo na kapag yan ay nag-iipunan ng nana. Sabi nga sa Bisaya, ngut-ngut kaayo. Amen. Hindi ko alam lang. Nawala sa isip ko yung salitang Tagalog tuloy nun. Yung makirot, kumikirot yan, na para ba sa loob, parang kinukot-kot sa loob yan. Isang piksa lamang yun. Sa isang piksa lamang, makita mo ang asawa mo na nagtitiis, ikaw rin hindi ka mapalagay. Isa pa lang yun. Isa pa lang yun. Makita mo ang anak mo nagtitiis, hindi ka na mapalagay. Isa pa lang yun. Pero kay Job, buong katawan. Anong pagtitiis ang nakikita ni Job? At habang nakikita siya ng kanyang asawa, awang-awa ang asawa sa kanya. Awang-awa ang asawa ni Job sa kanya. Yung damdamin niya nadudurog. Huwag mong sabihin, mga kapatid, ang iyong mahal sa buhay, kapag mayroong nararamdaman, baliwala lang sa'yo. Apektado ka pa rin. Kung nasasaktan siya, physically nasasaktan siya, kung ikaw, damdamin mo nasasaktan din. So, ganun ang naging sitwasyon. Habang nakikita niya si Job, nagtitiis sa kanyang bukol, nasasaktan din siya. Naaawa siya, natingnan ang itsura ng kanyang asawa, puno ng bukol. Naaawa siya na nakikita ng kanyang itsura, maaaring meron ng mga nana, nakakadiri. Nakakaawa. Amen. Nakakaawa, mga kapatid. Ang sabi nga niya, mga kapatid, sa chapter 9 verse 7 ba yun? Ang sabi ron, si Job mabaho na. Ang sabi nga niya, ang kanyang hininga, mabaho na rin. Strange niya sa kanyang asawa ang kanyang hininga. Ang sabi niya, offending na sa kanyang asawa ang kanyang hininga. Kaya sabi nga sa komentary, nilayuan na siya ng kanyang asawa eh. Mabaho na si Job.
Dahil dun sa mga piksa. Totoo yung mga kapatid, ang piksa, kapag pumutok na yan, may amoy na kakaiba yan. Ito, di ba merong karamdaman yan sa balat na yung psoriasis, di ba? Pumuputok-putok yung balat, mabaho. Mabaho yung mga kapatid. Ganun din ang piksa, mabaho. Ang kaibahan nga lang nito, masakit talaga yung piksa. Kaya nung panahon na yon, si Job mabaho na rin. Iniisip ko, paano kaya si Job? Naliligo pa kaya si Job? Kasi kapag nabasa ng tubig yun, mahapdi. Maghuga. Nasubukan ko na kasi magkapiksa mga kapatid. Pag hinuhugasan ko yung piksa ng mainit na tubig, masakit. Kasi kailangan linis nyo, tanggalin yung secretions doon. Masakit mga kapatid. Paano pa kaya si Job? Kaya naisip ko, naliligo pa kaya si Job? Mabaho na si Job, mga kapatid, kung iisipin natin. Now, itong asawa ni Job, dahil sa kanyang awa, sabi nga ni Job, nagsasalita ka na kagaya ng mga babaeng mangmang. Amen. Si Job, kasi nakikita ng asawa niya yon. Nakikita ang hirap. Maaring ito ang dahilan kung kaya sinabi niya, dahil sa awa niya kay Job, magpakamatay ka na lang. Mamatay ka na lang. Ito yung siguro naging paraan niya upang matapos na ang paghihirap ni Job. Maaaring sinasabi niya na dahil sa nangyayari kay Job, nawala na siya ng pananampalataya sa Diyos, nawala na siya ng pananalig sa Diyos. Maaaring sa isip niya, sinasabi niya, hindi naman totoo talaga yung Diyos na pinagsasabi mo eh. Yung Diyos ni Adan, yung Diyos ni Noah, yung Diyos ni Abraham, ano lang yan eh, folklore lang yan. Katang isip lang yan. Dahil kung totoo yan, bakit niya hinayaan na maghirap ka ng ganyan? Kung totoo yan, bakit niya hinayaan na dapuan ka ng ganyang karamdaman? Bakit kanya pinahihirapan? Ganyan ba yung Diyos na matuwid? Yan ba yung Diyos na dapat mong paglingkuran? Ang sabi ni Job, nagsasalita ka ng kagaya ng mga babaeng mangmang. Speakest thou like a foolish woman. Para kang walang alam, sabi niya. Ibig sabihin, ang asawa ni Job, hindi naman talaga siya mangmang. Meron siyang pagkakilala sa Diyos, meron siyang pagkakaalam sa Diyos, kaya hindi siya mangmang. Subalit dahil lamang sa ganong sitwasyon, naroon nagsasalita siya. Sabi ni Job, nagsasalita ka na para ka bang mangmang, para kang walang alam. Ibig sabihin, hindi mangmang ang asawa ni Job. Pero dahil lamang sa sitwasyon na nangyari, sa circumstances na nangyari sa kanilang buhay, tumalikod ang asawa ni Job sa paglilingkod sa Diyos. Tumalikod ang asawa ni Job sa pananalig sa Diyos. Amen. Pinagpakan natin ang Panginoon sa kapatid. Dahil sa nakita niya, masyado extreme yung pagsubok na nararanasan ni Job. Masyado na mabigat sa Job. Ang sabi niya, will you still retain your integrity? Curse God and die. Maaring dahil sa awa, tawagan naman ko ano pang nangyayari? Ano pang nangyayari sa amin? Maaring sabi niya, ako wala akong karamdaman, maaring kaya ko pa. Pero yung asawa ko, hindi na yata kaya.
gusto niyang mangyari dahil sa awa upang maibsan lamang kung matapos lamang ang paghihirap ni Job, mamatay na lang si Job. Pero alam niya na hindi kalooban ng Diyos ang pumatay at ang magpakamatay. Kaya ang sabi niya, curse God. Amen. Ang kahirapan na nakikita natin, sabi ko nga kanina, kapag nakikita mo ang isang mahal mo sa buhay naghihirap na, gusto mo nang tapusin ang kanyang paghihirap. Alam niyo mga kapatid, maging totoo lamang tayo. Isang mahal natin sa buhay ang nasa ospital na hirap na. Gustuhin mo pa bang magpatuloy siya sa paghihirap? Dalawa lamang yan eh. Panalangin natin. Panginoon, pagalingin mo na siya. Kaya, Panginoon, huwag mo nang paghabayan ang kanyang paghihirap. Kunin mo na lang siya. Totoo yung mga kapatid, ito bilang tao na mayroong pagkaunawa sa Diyos, yun ang hihilingin natin sa Diyos. Pero sa mga tao na tumalikod sa Diyos, ginagamit nila yung mercy killing o euthanasia na tinatawag, na kung saan tuturukan ng gamot ang pasyente upang mamatay na lang. I-overdose sa painkiller upang mamatay na lang. Ito ang ginagawa nila upang matapos na ang paghihirap ng kanilang mahal sa buhay. No, sa side ng asawa ni Job, maaaring ito na lang ang kanyang naisip upang matapos na ang paghihirap ni Job. Pero hindi yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Pero para kay Job, sa kabila ng kanyang paghihirap, mananatili pa rin siya sa kanyang paglilingkod sa Diyos. You still retain your integrity. Ang sabi ng asawa niya, yes, mananatili pa rin ako sa paglilingkod sa ating Diyos. Kahit nahihirapan ako, magpapatuloy pa rin ako sa paglilingkod sa ating Diyos. Hindi ang tabang, hindi ang kahirapan, hindi ang karamdaman ang maghihiwalay sa atin, makapaghihiwalay sa atin sa paglilingkod natin sa ating Diyos. Magpatuloy pa rin tayo sa paglilingkod sa Diyos, panghawakan natin ang integrity na meron tayo. Amen. Probably, dahil ito sa kanyang, sa pagkawala ng kanyang pananampalataya. First God and God. Kung mag-isip ka, para kang mangit. Kung mag-isip ka, para kang wala. Church, poverty drives a person to think like foolish. Ang kahirapan madalas, ito yung nagdadala sa tao, nagdadrive sa tao na mag-isip na parang walang alam. Hallelujah. Na mag-isip ng kamangmangan. Kapag wala nang makain, kung ano-ano nang pumapasok sa isipan. Kapag wala ng pera, kung ano-ano pumapasok sa isipan. Hindi na makapag-isip ng tama. Sabi nga nila mga kapatid, ang tao daw pag gutom, hindi makapag-isip ng matuwid. Yun ang katuwiran nila mga kapatid. O kaya dahil sa katuwiran nila na yon, magnanakaw sila. Kunti lang naman. Hindi naman ito talagang masama kasi kunti lang naman. Unti-unti na dinadala ang kanilang sarili sa pagkakasala. Unti-unti sa kanilang isipan pumapasok ang paggawa ng masama dahil lamang sa pangangailangan. Dahil lamang sa kahirapan. Ito yung nagdadala sa tao upang mag-isip ng hindi maganda. Ito yung isang nagiging silo dyan mga kapatid.
kapag ikaw ay lumapit na sa masamang tao para humingi ng tulong, hihingi din ang kapalit sa'yo yan. Hihingi ka ng konting pabor, meron din kapalit yan. Lalo na sa mga tao na gusto lagi pera, kapag lumapit ka para humingi ng pabor, may kapalit yan. Kapag lalapit ka sa masamang tao para sa isang pabor, may kapalit din yan na masama. Ito yung nagiging dahilan. Bakit ba ang tao nalalaglag sa kasamaan? Dahil ang kanilang isipan nakafocus lamang, nakatingin lamang doon sa paghihirap na meron sila. Right. Ang kanilang isipan nakatuon lamang doon sa kung ano yung pangangailangan nila. Ang isang tao nakatuon lamang doon sa pera. Amen. Subalit, kung ang isang tao magiging katulad lamang ng pangangatwiran ni Job na kahit anumang mangyari, mananatili pa rin ako sa paglilingkod sa Praise Diyos. God. Praise God. Ang sabi niya, kung ako ay nilagay ng Diyos dito sa mababa na to, kung gusto ng Diyos na ilagay ako sa mga abo, doon ako uupo. Magiging kontento na ako kung ano ang nais ng Diyos sa buhay ko. Magiging kontento na ako kung saan ako ilalagay ng Diyos. Kung ilalagay ako ng Diyos sa mataas, magiging kontento ako ron. Kung ilalagay ako ng Diyos dito sa mababa, magiging kontento ako ron. Ito yung katuwiran ni Job, mga kapatid. Integrity na kanyang pinanghahawakan na kinakailangan na mananatili siya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na kahit ang asawa na niya sabi, talikuran mo na ang Diyos. Na kahit asawa na niya sasabi, hindi totoo yan. Dahil kung totoo yan, hindi kanya pahihirapan. Kahit asawa na niya, mga kapatid, ang tumutulak sa kanya upang talikuran ng Diyos, nanatili pa rin siya sa paglilingkod Praise God. sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Poverty drives a man to think as foolish. Kunting pagkakasala lang naman. Amen. Dahil sa kahirapan, gagawa ng konting kasalanan lang daw. Dahil sa kahirapan, papasok doon sa mga gawain na masama. Hihingi ng pabor sa mga masasamang tao, pero hihingan sila ng kapalit masama. Kaya isa pang bagay, mga kapatid, katulad ng inisip ng asawa ni Job, meron ba talagang Diyos? Amen. Ito ang pumasok sa asawa ni Job. Meron ba talagang Diyos? Dahil sa kanyang naranasan, namatay ang kanyang mga anak, nawala ang kanilang mga ari-arian, nawala ang kanilang mga alagang hayop. Pero walang binanggit ko na mga kapatid na pati bahay niya nasira. Nandun pa rin. Nandun pa rin ang bahay. Pero naisip niya, meron ba talagang Diyos? Ito yung critical na sitwasyon sa isipan ng tao. Sa magkaroon siyang doubt, meron ba talagang Diyos? Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, kung tayo ay magiging mapagmasid lamang, mayroong mga tao na mayroong question sa Diyos. Mayroong mga tao na nagpo-question, mayroon ba talagang Diyos? Lalong-lalo na, mga kapatid, yung hindi talaga naniniwala na may Diyos, na nagkakaroon pa sila ng challenge. Ilapas nyo na yung mga, lapasin nyo na yung mga pastor nyo na naghihimala. Meron kasi ang tawag ng group
na ganun mga kapatid. Meron, palabasin nyo na yung pastor nyo na naghihimala. Ako nakatiis mga kapatid. Nag-comment ako. So, Brad, kailan naghimala ang pastor? Sinong pastor ang naghimala? Ang naghihimala ang Diyos, hindi ang pastor. Amen. Mga tao na kulang sa pagkaunawa sa Biblia. Ano yung group na yun? Group daw yan ng mga mananampalataya daw. Pero, nalulungkot nga ako sa mga comment nila ron, nakakalungkot. Sabi ko, minsan din nag-comment ako, magpaka-Kristiyano naman kayo sa mga binibitawan yung salita. Kung talagang kayo Kristiyano. Amen. Wala. Yung sinasabi nila, kilalanin na ang Diyos pero walang pagkaunawa na totoo sa Diyos. Walang totoong pagkakilala sa Diyos. Iniisip ko, baka ganito rin yung asawa ni Job. Alam niya mayroong Diyos. Naturuan siya ni Job, mayroong Diyos. Naturuan siya ng pagkakilala sa Diyos. Pero walang totoong pagkaunawa sa Diyos. Kaya nang dumating ang sitwasyon ng kahirapan, tumalikod na sa Diyos. Kulang yung kapit. Amen. Dahil walang integridad. Maaaring ang kanyang kabutihan, pinapakita lamang niya sa harap ni Job. Maaaring ang kanyang pananampalataya, pinapakita lamang niya sa harap ni Job. Pero sa loob niya, kulang sa kanyang pananampalataya. Right. Amen. Ito yung panahon na kinakailangan maging totoo tayo sa ating mga sarili, sa harapan ng Diyos, sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil darating ang araw. Anong sabi ko sa Revelation chapter 2? Darating ang araw na si Satan tayo. Nakibasa nga, Revelation chapter 2, verse 10. Sabi mo, Okay. Revelation chapter 2, verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee the crown of life. Behold, Satan shall take you into prison Wala pa tayo sa prison. upang kayo ay itim. Diba? Magpakatatag kayo. Wala pa tayo dun sa ganung sitwasyon mga kapatid. Wala pa tayo sa prison. Wala pa tayo dun sa bibihagin tayo ni Satan. Ang sabi nga sa ibang salin, Satan will take hold of you. Hawak ka na ni Satan. Hawakan ka. Maaring na rin na pipilitin ka na i-curse mo ang ating Diyos. Pipilitin ka na tumalikod sa ating Diyos. Maaring yun ang gagawin ni Satan mga kapatid. Darating ang ganong sitwasyon. Anong sabi ng Biblia? Magpakatatag kayo. Amen. Kinakailangan na tayo lamang ay maging matatag upang sa kanyang pagpapalik kasama tayo ng ating Panginoon. Ano ang bandang huli dulo nung pinasa kanina? Na manatili tayo sa ipagsalin, kahit dumating kayo sa sitwasyon na kayo ay mamamatay na, manatili pa rin kayo ng panghawakan ng ating Diyos. Kaya si Job mga kapatid, ang sabi niya, upad akong dumating, upad din ako babalik. Naroon na pinanghahawakan ni Job. Meron akong Diyos. Hindi ako kinakailangan sumuko. Amen. Sa panahon na yon, wala pa yung hindi pa naman pinapangaral talaga doon yung pagkabuhay ng muli. Hindi pa pinapangaral noon yung rapture. Pero may paniniwala siya. Pero si Job din mismo ang nagsabi, my Redeemer lives. Si Job din mismo ang nagsabi, kung mamatay man ang katawang ito, ipabangon muli ng Diyos, ibigyan ng panibago. Yun ang paniniwala ni Job. Yun ang pinanghahawakan ni Job. Dahil alam niya ang Diyos
hindi pababayaan ang kanyang mga anak na kung siya man ay mamatay, may pangako kasi ang Diyos, mga kapatid eh. Ngayon, kung may pangako ang Diyos sa atin, bakit tayo susuko? Kung may pangako ang Diyos sa atin, bakit natin kalilimutan ang pangako na yon? Napakaganda ng pangako ng Diyos, mga kapatid. Kaya meron tayong katuwiran, nasa sa atin ang lahat na dahilan upang tayo ay manatili sa paglilingkod sa Diyos. Wala tayong dahilan upang tumalikod sa paglilingkod sa ating Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang plano ni Satan sa bawat isa sa atin, tayo ay tumalikod sa Diyos. Ano ang sabi niya sa Diyos? Binabakuran mo kasi siya. Touch his flesh and his bone, and he shall curse you to thy face. Ano sabi niya sa Diyos? He will curse you to thy face. Makikita natin, ito ang talagang nais ni Satan sa bawat tao, na tayo ay tatalikod sa ating Diyos. Yung kayong planuhin niya ang hirap ni Job. Ang plano niya talaga tumalikod si Job. Ito mga kapatid, isang bagay. Binigay ng Diyos ang pagkakataon kay Satan. Kunin ang lahat kay Job. Binigyan ng permission si Satan. Binigyan ng permission si Satan na saktan si Job. Huwag lang kukunin ang kanyang buhay. Isipin niyo ito mabuti, mga kapatid. Ang permission binigay sa kanya na kunin ang lahat. Itinira yung asawa ni Job. Yung mahal na mahal ni Job, yun ang itinira. Ni Job yung asawa niya. Isipin natin mabuti, mga kapatid. Sa oras ng iyong katapatan sa paglilingkod sa Diyos, sa panahon ng iyong katapatan, pagdating ng mga temptation, anong ginawa kay Job? Yung mahal ni Job, yun din ang ginamit ni Satan upang persuade si Job tumalikod sa Diyos. Ito yung mabigat sa ating mga kapatid. Kung mismong ang mahal natin sa buhay ay gagamitin ng kaaway upang tumalikod tayo sa ating Panginoon. Sige natin mga kumputer ng mga kapatid, bakit itinira yung asawa ni Job? Kinuha lahat, pero itinira yung asawa. Ang permission, may permission sa kunin lahat, pero itinira yung asawa. Nagkaroon, ito sa isip ko lang, mga kapatid, medyo malikot din isip ko kung minsan eh. May plano na si Satan. O si Job, kahit magtiis yan, alam niya matatag si Job eh. Titiisin ni Job yan. Titiisin ni Job ang sakit. Plano ni Satan, gagamitin ang asawa ni Job. Kumbinsin si Job, tumalikod na sa Diyos. Kaya ito nga ang ginawa ng asawa ni Job. Mananatili ka ba sa iyong integrity? Talikuran mo ng Diyos mo. Amen. Pero hindi ito ang kalooban ng Diyos. Amen. Gamitin man ng kaaway ang ating mga mahal sa buhay, mananatili pa rin tayo sa Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Mananatili pa rin tayo at huwag tayong tatalikod sa paglilingkod sa ating Diyos. Dumating man ang panahon. Now, ito, Satan, powerful din si Satan.
kung nagawa niya na ma-infect ng bukol ang buong katawan ni Job, anong klaseng infection pa kaya ang kaya niyang ikalat? Coronavirus. Hindi ko sinasabi mga kapatid na ito nga ay gawa ni Satan. Wala naman akong ebidensya. Pero pag-isipan natin mabuti, anong klaseng karamdaman kaya ang kaya pang ikalat sa hangin ng kaaway? Ano kaya klaseng karamdaman pa ang ikalat ng Prince of the Air? Prince of the Air ay si Satan, mga kapatid. Ano pa kaya ang uri ng karamdaman ang ikalat, infectious disease, ang ikalat ng Prince of the Air sa sangkatauhan? Si Satan, mga kapatid. Coronavirus. Ano ang gawin niya? Pero anumang uri ng karamdaman niya, meron tayong Diyos na nagpapagaling. Amen. Praise God. Anong uri man Hallelujah. ng kahirapan niya, Thank meron you, tayong Jesus. Diyos na nagliligtas. Diyos na hindi tayo papabayaan sa lahat ng ating pagtitiis. Praise the Lord. Diyos na gagawa ng paraan, gagawa ng daan, na kung tayo man ay dadanas ng kahirapan, gagawa pa rin siya ng daan. Bibigyan ka pa rin niya ng kalakasan upang malagpasan mo yan. Kaya bibigyan ka pa rin niya ng higit na pagtitiis upang malagpasan mo pa rin yan. Ang sabi niya sa Revelation, darating ang panahon. Oh God. Hallelujah. Dahil ang Satan, mga kapatid, Satan, gagawa siya ng bagay upang kaya kumalikot sa Diyos. Pero dumating na ng panahon na yan, kahit tayo ni Satan, sa pamamagitan ng mga bibigat temptation, dumating man ang tribulation na yan, dumating man ang great tribulation na yan, kung patuloy tayo mananalig sa ating Diyos. Hold fast sa ating mga faith. Makakasama natin ang Diyos sa Kanyang pagbabalik. Palakpakan natin ang ating pagbabalik. Amen. Walang Praise God. hiwalay sa ating sa Diyos. Amen. Walang Amen. Amen. hiwalay sa ating Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. manatili tayo maglilingkod sa ating Amen. integrity ng katuwiran na meron tayo. Huwag natin hayaan mawala yan. Amen. Manatili ito sa atin. Remain intact. Undivided. Walang bawas na tayo ay nagtitiwala sa atin. Sa last verse, mga kapatid, sa verse 10. Job chapter 2 verse 10. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women. Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? In all this, did not Job sin in his deeds? Para kay Job, mabuti man o masama, ay ibigay sa atin ng Diyos. Tanggapin natin. Amen. Hallelujah. Nakita ng Diyos ang faithfulness ni Job. Nakita ng Diyos ang katatagan ni Job. Kilala ng Diyos si Job. Sa kabila ng banters o pang-aalikusta o sabi ng mga panunukso ng asawa ni Job, nanatili pa rin si Job sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Church, kung nagawa man ito ni Job, magagawa din natin.
Manatili tayo sa pagiging Kristiyano. Mayroon tayong nag-iisang Diyos na dapat nating paglingkuran. Mayroon tayong nag-iisang Diyos na nangako sa atin. Praise Bakit hindi God. natin paghawakan? Hallelujah. Sa Hallelujah. pangako. Palakpakan natin natin ang Panginoon mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Tingnan Diyos mga kapatid. Salamat sa Diyos. Marami siyang ginagamit na maging inspirasyon ng bawat isa sa atin upang tayo ay magpatuloy sa pamilya. Tayong lahat ay mananalangin mga kapatid. Dadako tayo sa pananalangin.